Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
na imbag nga layo may apo. At ito Apo Gobernador Mario ken ni Apo Gobernador Guy kung tiga Pangasinan gagayang ken kakabsat na imbag nga layo amin Apo. Andito po kami para tiyakin na lahat ng mga assistance na binibigay natin na benepisyaryo ay umabot sa lahat ng mga naging biktima. Ito, hindi pa ito yung Nando. Ito pa yung Embong. Oo, dahil kaya ang ginagawa po natin ay lahat po, unang-una, nandyan po ang DSWD, nagbibigay po nitong mga nitong ating relief goods para meron naman kahit papano, kahit hindi makapagluto, meron makain, at meron mga health kits. Oo, may mga health kit para tiyakin naman na hindi kayo magkakasakit at lalong-lalo na yung mga maliliit, lalong-lalo na yung mga anak ninyo. At dito naman, sa Department of Agriculture, nagbibigay po tayo ng fuel assistance card at saka fertilizer. Meron tayong ibinibigay, may nalon tayo nga card that will parang ID which will na magbibigay ng DA ng mga assistance, cash assistance, fertilizer, pati na ang binhi, para kung nasira ang tanim ay meron tayong kapalit. Sa buong bansa naapektuhan ng bagyo ang kabuhayan ng mga magsasaka, kaya itong fuel assistance at saka fertilizer. Ito na yung card ni Manong Wilfredo. Okay, ito na yung card. And sa gitna ng hinaharap natin mga hamon, dahil ngayon nandito ako ngayon dahil tinignan ko kung ano yung mga naging epekto nung nakaraan na bagyo. Pero naman, kasunod doon, meron na naman papasok nga sa Pilipinas. Siguro naman nakikita niyo sa news. Doon naman tumama sa Region 8 ang pumasok sa bandang, doon sa amin din, sa Leyte, mga waray-waray. Tinamaan na naman. Kung saan duman yung Yolanda, parang ganun din ang dinaanan nitong bagong bagyo. Kaya't kailangan po natin gumawa ng plano para lahat ng mga tinatamaan ay mabigyan ng tulong ng ating pamahalaan. And kaya naman, ang ginawa po natin ay mayroon po tayo nais kong ipaalam sa ating mga kababayan na mahigit 195 bilyong piso ang pondo ng DPWH ay ating i-allocate. Ito po yung nakita. Alam naman ninyo, nagkakagulo ngayon doon sa House of Representatives, sa Kongreso at saka sa Senado dahil iniimbestigahan yung mga flood control na hindi maganda. Kaya po, nakapag-savings po tayo dahil marami kaming nakita na project na hindi talaga tumutugon doon sa problema. At saka may mga ghost project pa, at saka yung pagkagawa. Kaya tinigil ko lahat yan para matiyak natin na tama naman ang paggamit ng pera ninyo. Dahil pera ninyo ito hindi pera ng gobyerno ito pera ng taong bayan ito Kaya tinitiyak natin na tama ang gawa. Sa pag-imbestiga namin, nakapag-savings po tayo ng malaki. Kaya yung savings na po yun, ay yun na nga, doon natin kukunin ang mahigit 195 bilyong piso para ilalagay natin sa lahat ng pagtutulong, lahat ng benefits para sa ating mga kababayan. Halos 36 na bilyong piso naman ang ilalaan sa DSWD para sa mga programa. Isa na riyan yung AX program. Alam niyo naman siguro kung ano yung AX program. Ito naman, ganun din. Ito yung programa para tumulong sa taong bayan kapag sila
ay nagkaroon ng sitwasyon na nagkakahirap sila. Ito ang mga program na kung saan mas maraming kababayan natin matutulungan kapag may emergency. At ang ating tinitignan, yung mga operasyon sa gamot at ibang gastos para sa inyong health, yung tinatawag natin na healthcare, yung pag-aalaga sa inyong kalusugan, sa inyong kalakasan, yun po ay ilalagay natin para patibayin natin, paliwakin pa natin yung ating healthcare program. At kasabay nito ay ang SLP na napaka-successful. Galing lang po kami sa Maynila at itong Sustainable Livelihood Program, tawag namin SLP. Napakaganda po nito dahil ang nangyari, hindi lamang na tumutulong sa mga naghihirap, kung hindi, binibigyan din ng konting training, binibigyan din ng pondo para makaahon na talaga. At ang nakita namin kaninang umaga doon sa Maynila, yung mga dumaan dito sa Sustainable Livelihood Program ay talagang umahon na. At hindi lamang nila natulungan ang kanilang mga pamilya. Ngunit pagka nagkaroon na sila ng pagkakataon, ay tinutulungan nila ang kanilang mga kapitbahay, ang kanilang kamag-anak, kaya meron na silang empleyado. Noon, mahirap sila, hindi halos kulang ang pagkain nila. Ngayon, may empleyado na sila, hindi lamang para sa pamilya nila, kung hindi tumulong pati para sa lahat ng iba. Kaya't napakaganda po programa yon. Kaya't ito ay nakalunsad na natin, ay dapat gamitin ninyo lahat para makita natin na mabibigyan ng pagkakataon na halimbawa, yung inyong mga anak makapag-aral, yung tinitingnan namin, yung tinignan natin kanina. Yung isang pamilya, 6 ang anak, nagtapos lahat dahil dyan sa programang yan. Yung isa naman ay nakapag-ipon at yung pinipon niya, bumili ng 4 na bangka. Yung 4 na bangka na yun, kumuha siya ng mga kasama niya, mga kapitbahay niya, at naging empleyado niya, sila ngayon ang naglalaot. Kaya't maraming oportunidad na ating ibinibigay sa ating mga kasama upang kaya naman tinamaan tayo ng bagyo, tinamaan tayo ng sakuna, ay sana naman ito'y makakatulong. Hindi sapat ito, ngunit malakas ang loob ko na magsabi dahil alam ko ang ugali ng Pilipino. Ang ugali ng Pilipino ay talagang napakasipag, napakatapang. At hindi mo, lalo ng Ilocano, hindi mo masasabi na hindi ko na kaya, wala na ako magagawa. Hindi naman ganyan ang Pinoy. Kaya napakaganda ng ang pagkakilala ng buong mundo sa atin dahil ang mga Pilipino ay nakikita nila at yan ang nakikita nila, napakasipag, napakabait, napakahusay, kagaya po ninyong lahat na nagsatsaga, nagsasakripisyo. Andito lang po ang inyong pamahalaan upang tulungan kayo hanggat maaari, hanggat kaya ng pamahalaan. Nandito po kami upang tumulong. Gusteglina, kadakayamin na po. Okay. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.